Good morning, everybody. Most especially sa mga sambayan ng seafarer, lalong-lalo na ngayon, yung nasa onboard, and of course, syempre, yung mga nasa lupa na nagbabakasyon. At isama na natin dito yung mga estudyante na nag-a-aspire maging official din sa barko. Well, today, gusto ko sanang talakayin sa inyo at ibahagi yung aking naging experience bilang kapitan. 4 na taon yun. 4 na taon ako nagmando. Gusto ko lang sana ring ma-share sa inyo. Of course, nung hindi pa ako kapitan at may nakikita akong syempre may mga konting pagkakamali rin yung nasa taas at meron ding mga naririnig akong mga reklamo sa aking mga tao kasi no chiefmate pa ako, pero hindi ko yun ginagamit na weapon to go against the captain. No, trabaho kasi ng chiefmate syempre to work along with the captain, pero pinangako ko sa sarili ko lahat ng nakita ko na medyo hindi nagugustuhan ng mga crew ugali ng kapitan. Pinangako ko sa sarili ko, I will not do the same thing. I will try to understand ang mga crew, and I just wanted to remind captains, chief engineers also, na kung wala yung mga crew nyo at hindi magtatrabaho ng maayos, hindi rin kayo magiging successful captain and chief engineers. So importante yun. Importante yung leadership. Importante yung puproteksyonan mo rin yung mga tao mo. Of course, you have to be strict. You have to be very sabihin na natin talagang stricto pagdating sa trabaho. Kasi doon naman yung trabaho naman ng kapitan, di ba? Na yung pangalagaan, yung property na binigay sa iyo, responsibilidad ng ship owners. Kaya nga, pero wag mo rin kakalimutan to treat your people right. Especially syempre from the down to the top. So kailangan maintindihan mo na kung wala sila, hindi ka rin magiging mahusay na kapitan. Kahit anong talino mo pa, kahit na anong galing mo pa, kung hindi magtatrabaho ng maayos ang iyong mga tao and you will never treat them well, then you will go nowhere. So you will just be another captain na pinireklamo ng tao, na kinatatakutan ng mga tao, na ayaw samahan ng mga tao dahil nga doon sa attitude. Kasi you were given a very good chance, a very good blessing to man the ship. So to man the ship, kailangan syempre intindihin mo yung mga tao mo. Kasi sila ang gagawa ng iyong greatness. Hindi ikaw ang gagawa ng sarili mong greatness. It takes two to tango. You need ang tao mo. You need yung mga official mo. You need their cooperation, and you have to, so that's why you have to treat them well. It's not a one man job, alam mo ba yun? Yun ang aking paningin noong araw, and my crew can attest that. Anyway, nandiyan pa naman sila sa manning agency ko na yung mga nanggaling sa aking tao. Yun nga, kasi ang paningin ko nga sa pagiging kapitan, kailangan maging effective yung barko. Kailangan kumita yung barko ng maayos para namang matuwa yung nag-hire sa'yo, yung nag-hire sa atin sa barko. So, but it doesn't mean na dahil sa ganun, patataranta ka, gagawa ka ng mga bagay na kahit minsan, hindi na maayos para sa iyong mga crew dahil takot ka sa sasabihin ng ship owners. Oo, syempre, naiintindihan ng ship owners yun kung paano, anyway, may policies naman silang nilay down sa'yo. Pero wala doon sa policies na sinabi sa iyo ng ship owners na maltratuhin mo ang mga crew. So it's up to you now, doon mo ngayon mapapatunayan ang pagiging leader mo. Na the crew will work na nakangiti at hindi natatakot sa pinirmahang kontrata. Natutuwa sila dahil meron silang isang kapitan na mahigpit sa trabaho, pero pagdating sa kanilang personal safety at saka sa personal issues nila, nakikinig. Oo, hindi komot
Kasi marami akong naririnig, 28 years ako sa Manning. Marami akong naririnig. Of course, every captain has his own style of commanding a ship. Kanya-kanyang estilo. Pero hindi sinasabi sa any SMS o management system na kailangan maltratuhin mo yung mga tao. And why to do that? You're there. You have the full power. In fact, niloloko ko nga minsan yung yung mga tao ko na I'm more powerful than the presidents of the world. Kasi sila pag gumawa ng batas, kailangan dadaan ng Kongreso o dadaan ng Senado. Pero ang kapitan sa barko, he can do whatever he likes. He can declare a holiday anytime he likes. Kasi ikaw nga yung parang ikaw nga yung overall command eh. Kaya nga, but why to use it against your crew? Use it na protecting your honors and using it na para kumita yung barko. So you have to treat your people right. Oo. Kasi pag hindi mo ginawa yon, pagka nagrebelde yung mga tao mo o nag-away at nagkagulo, di ba hindi magandang impresyon? Kasi ako nung nag-report yung mga crew at nagrereklamo at nakita laging may napapauwi dahil magulo daw yung barko, ang aking unang sisisihin yung kapitan. Oo, kasi if you're a good captain and you understand your crew, siguro hindi magkakaganon. Oo, very seldom yung mga but hindi rin natin maiiwasan yung mga crew na medyo astig din. Pero solution lang doon, napakasimple eh. Pamiliin mo, tawagin mo sa iyong office, sara mo yung pinto, then you can do whatever you like to him. Huwag lang mo sasaktan, huwag mo lang mumurahin. And you can ask, you have the power to send him home. Pero ba't papahiya mo pa sa mga tao? O yung mga official mo, ba't ipapahiya mo pa? And they were there, pinadala sa iyo ng kumpanya yun. Also to be trained for the next position. So, you have to understand that. Okay, so yun lang naman ang aking mga masasabi na yung para maging maayos ang yung pagpapatakbo ng yung mga tao, makikinig ka rin. Oo, hindi ka po pwedeng kapitan ka na lagi mo pang ipangangalanda ka sa mga tao mo na ako kapitan ng barko. Hindi mo na dapat sabihin yun dahil alam na nila. Doon ka natutulog sa captain's cabin so ikaw ang kapitan ng barko. Ang ano mo na lang doon, purpose mo na lang doon, sundin ka ng mga tao mo in a nice way. Kasi uulitin ko, never kang magiging maghusay na kapitan kung wala yung mga tao mo. So you have to protect them too. Never na makakarating ka sa gusto mong pedestal o sa tugatog ng tagumpay mo bilang kapitan kung wala ang mga crew mo. Tandaan nyo yan. At saka yung officers and crew mo, kung wala sila, wala ka rin. Kahit anong galing mo. Kahit ano pa sabihin mong galing mo. Huwag mo sa akin ipagmamalaki yung galing mo. Pag malaki mo sa akin na pagka nagsalita ka, yung mga tao mo susunod na nakatawa kahit mahirap yung inuutos mo because you are a good leader. Yes. Oo. Kaya nga, ulitin ko sa huling pagkakataon, you have to protect also your crew. You have to listen to them. Kung may problema, you have to listen like a father. You have to give them advices like a father. Hindi solusyon yung papauwiin mo. Hindi solusyon yun. So, pagka nando ka na yung kumbaga, extreme cases lang yun. Huwag ka na lang magpapauwi. Pagka nanakit siya, pag nagmura siya, pag nagugulo na talaga siya, na lasing-lasing siya, take him out of the ship. Pero, hanggat kaya mong gawin bilang leader, paliwanagan mo siya. Kasi pag pinauwi mo yun, isipin mo rin maraming bibig na magugutom, lalo na kung galing sa poorest of the poor yung mga seafarer na gusto rin lang magtrabaho para sa pamilya. So sa susunod, iba naman itatopic natin. Yun ang attitude naman ng mga officers to the captain at sa mga crew. Kasi itong today, kapitan muna dahil ikaw ang overall command. Tsaka hindi na pag-uusapan natin dito kung sino ang magaling sa barko o sino ang powerful sa barko. There is only one powerful captain on board. There is only one powerful person on board. It's the captain of the ship. Kasi siya ang owner's representative and so means the ship belongs to him. Okay, good day.